cannabis, kayang-kayang ma-afford ng ating mga kababayan. Alternative medicine po ito. Ito po yung halimbawa, kung ikaw po ay may cancer, pagkatapos mong ma-chemotherapy ka, hindi ka makakain, hinang-hina ka, hindi ka makatulog, diyan po pumapasok ang cannabis. Marami pong mga pag-aaral na nakita po nila, no, na itong mga cancer patients, kapag gumamit po ng cannabis, sila po ay nakakatulog, sila po ay nakakakain. Opo. Ganon din po nung nangyari po ito sa California, Ginoong Pangulo, noong panahon po ng kasagsagan ng AIDS po, ano? Meron po silang nakitang isang grupo na bakit itong mga may AIDS na ito, hindi sila namamatay kaagad, hindi po sila pumapangit, hindi sila namamayat. Kaya tinanong po sila kung anong ginagamit nila. Ang sinabi po nila, cannabis. Kasi sila daw po ay nakakakain at nakakatulog. Kasi yun daw po din ang epekto ng AIDS. Ano? Kapag may AIDS ka, hindi ka rin makakain, hindi ka rin makatulog. So lahat po ng mga tinatawag po ng mga grabing sakit, ay ito na po talaga ang ibinibigay, yung cannabis po. So lahat po nung ibinahagi sa atin ng ating sponsor, lahat po ba yun ay mababack-upan natin ng isang study na peer-reviewed study? Yung pumasa na sa mga standards ng international level na hindi ka lang basta-basta nagpapublish, rini-review ka ng mga dalubhasa din sa parehas na topic eh. So, kaya po yon? Kaya? So, panglaban sa pamamaga, inflammation, ang medical cannabis, we have we can support that with a scientific study na peer-reviewed. Tama po? Opo. Yung opo. benepisyo ng medical cannabis sa cancer, ano ba isa? Mga malubhang sakit. Marami po. Epilepsy? Pati kasama? Epilepsy po. Epilepsy, Autism, dementia, Okay, autism. neurology, infectious diseases, neuropathic pain, gastroenterology, oncology. Ito po lahat nito, Ginoong Pangulo, ang binabanggit ko po. Alam naman po natin na ang bansang Israel at ang bansang Canada at ang bansang Amerika po, no? Masabi ko lang di po Amerika, kahit nasa federal, hindi pa po sila approve, ano? Pero ginagamit na po nila yung medical cannabis din po, ano? Ang hindi po kasi approve sa Amerika, yung pong sa mga state yung recreational. Opo. Pero yung medical po, yan po ay katanggap-tanggap na po yan. Opo. Lahat po yan, evidence-based na po yan, may science na po yan. Katunayan po, ito pong mga research, ito po, no, Cannabis for Pediatric Epilepsy, National Library of Medicine. Ito po ay yung January 2020. Ito din po yung isa, Medical Cannabis for Children, Evidence and Recommendations, Canadian Pediatric Society. Ito po. At dito din po sinabi, no, use of cannabis and other pain treatments among adults with chronic pain in U.S. states with medical cannabis programs. Ito din po, no, the health effects of cannabis and cannabinoids, National Academies of Science, Engineering and Medicine, Washington, D.C. At meron din pong Toward Medical Cannabis Education in Israel, National Institute of Health, Israel. Lahat po ito, mga aking Ginoong Pangulo, lahat po ito ay nagsagawa ng kanilang research po at studies. So, kung meron po nakikinig sa atin ngayon na gustong ma-access yung mga studies na yan para i-check niya mismo sa sarili niya, babasahin niya, ito po ba ay hawak na ng ating committee? Kaya nilang mahingi yan sa ating committee? Opo, Ginoong Pangulo, katunayan po, nakailang beses na po kami nag-imbita ng mga doktor po galing sa ibang bansa at meron po sila talagang mga research po, na research-based. Handa po kami na i-furnish po sila lahat niyan. Opo. So, sa kaalaman ng ating sponsor,
ilang bansa na ang pinapayagan nila ang medical use of cannabis and cannabis extracts? Mga ilang bansa na po yan? Okay. Sa ngayon po, 70 bansa na po sa buong mundo ang nag-legal po ng ilang anyo ng cannabis, medical cannabis po. At 50 bansa naman po noong tumaas po ito. Dati po 50, naging 70 na 70 po. po? Okay, sige. Opo. 70. Sa pagkakalam ko, more than 190 ang members ng United Nations eh. Opo. So kung makikita natin, minority pa rin, 70. Ano kayang alam nung 120 other nations na hindi nag-adapt ng medical cannabis? Siguro po, Ginoong Pangulo, kulang pa din po sila sa konti pong kaalaman. Okay. At siguro po, hindi pa rin po nila narinig pa yung bagong statement po ng United Nation po na iniiba po yung schedule po ng cannabis. Opo, dati po kasi talagang ito po ay sinasabi nilang bawal. Pero ngayon po sinabi nila bawal pa rin, pero meron po itong medicinal component na pwede po nilang pag-aralan pa. Kaya meron pong approved po ngayon eh. May approved po na dami nung tinatawag po na THC at nung CBD. Sige po. Ano naman po ang danger nito? Kunyari, meron ba Na-overdose po, meron bang kaso na posible bang overdose dito? Ang pinaka-overdose po ng cannabis, matutulog po sa kakain. Yun lamang po, wala pa pong naitala, wala pa pong naisulat na meron pong namatay po sa cannabis. Sa loob po ng 1,000 taon na ito po ay ginagamit na. Magmula pa po sa panahon po ng Egyptian, sa lahat pa po, ano? Wala pa pong na-record po na namatay po sa cannabis. Pero meron po ako napanood na medyo parang documentary din siya na accidentally yung anak na babae, dalagita pa, kumain ng parang candy, gummy Opo, gummies, opo. gummy candies, pero may cannabis pala. Sa US ito. At siyempre, tirinato niyang candy yun. So, naparami ang kain niya. Opo. Kinailangan siyang itakbo sa ospital eh. So, I think the overdose is more than just getting sleepy and having a good appetite. Meron din pong naging emergency case din po siya eh. Siguro po, dala pong ng panic. Siguro po, nagpanic po siya. Hindi po nag-collapse yung ang anak nila, nag-collapse, nakita nila nandiyan na lang sa Pero nabuhay sa po. floor. Nabuhay po. Buhay. Opo. Pero it was still an emergency. So posibleng siya ang nauna na documented case na namatay. Pero hindi po namatay. Opo. Hindi po namatay dun sa napanood ko. Wala po kasi Ginoong Pangulo na recorded po talaga na after po magkaroon ng ganong klaseng overdose. Kasi hindi po talaga may iwasan na pagka nasobrahan po, talagang matutulog po talaga, babagsak po talaga. No? Pero hindi po talaga mamamatay. Wala pong magiging epekto sa puso niya, kahit po sa utak niya. Basta pagising lang po, maghahanap lang po ng pagkain yun. Sigurado po. Yan po ba ang ating pinag-uusapan on the ano matawag mo dyan? Dangerous? On the dangerous side effects of overdosing on medical cannabis or adverse effects, cannabinoids. Apo. Walang hindi tumataas ang kanilang BP or heart rate to such dangerous levels, Mr. President? Wala naman pong sa dangerous level. Wala pa po akong nakita talaga na nagkaroon pong ganun. Ano? Pero marami po talaga yung automatic nagpapanik. Siyempre po, medyo iba sa kanila. Opo, marami pong ganyan. Marami pong mga video, marami pong mga pag-aaral na ganyan. Na, sa Prague nga po, may mga isinagawa po sila no? Na mga ganyang pag-aaral. Ganun din po sa Israel.
Kaya po meron pong mga medicinal cannabis po ngayon na tinatanggal po yung panic, tinatanggal po yung minsan meron po dyan yung anxious ka, yung mga paranoia. Meron po sila ngayon na tinatanggal na po nila yung mga effects na yun. Pati nga po yung namumula yung mata. Kaya po, Ginoong Pangulo, pag kinumpare po natin ang cannabis, yung medical cannabis, doon po sa recreational marijuana, malayo po talaga. Napakalayo po. Kasi yung pong medical cannabis, naaalis na po nila kahit yung pamumulan ng mata. Ano na po yan? Nandun na po sa development na yan. Pero yung recreational marijuana po, talagang marumi yan. Hindi po talaga... Wala sa usapan yan. Wala po dito sa Opo. bill natin. Opo. Opo. Tapos ang medical use lang tayo ng cannabis and cannabis extracts, and these are prescription-based drugs or Opo, medicines. opo, opo. Okay. So hindi pa rin siya over the counter, basta kailangan doktor pa rin ang magbigay ng prescription o magrekomenda Tsaka ng po, gamot. dapat po, Ginoong Pangulo, yung pong doktor, nakapag-aral po siya ng patungkol po sa cannabis. Opo, hindi po basta doktor lang. Kailangan po, Nasa bill natin yun. Opo, nasa bill po natin. Saan mag-aaral si doktor para makakuha ng additional knowledge or experience? katulad po nitong huli, nagpadala po kami ng doktor dito na galing po sa Amerika. Siya po ay si Shiksha Gallo. Nagsagawa po siya dito ng seminar. Siya po ay clinical pathologist at siya din po ang maraming clinical and scientific studies na ginawa po sa Amerika. Opo. Hindi, so kung maging batas ito, Magpapapunta po tayo. Opo. Ng mga... anong body yung mag-organize ng mga fora na ganyan? Opo. Yung pong ating bill, nandoon po, no? Ilan ba? Opo, sa Section 29. Okay, ano na nga? Section 29. 29. Opo. Ito po, basahin ko po, Ginoong Pangulo. Section 29, Training of Medical Cannabis Physicians, Pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals. The PMCA, the Philippine Medical Cannabis Authority, shall develop an appropriate training program for physicians, pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals on the following topics: the pharmacology of cannabis, contraindications, side effects, adverse reactions, overdose prevention, drug interaction, dosing, routes of administration, risk and benefits, warnings and precautions, abuse and dependence, and other related topics. Completion of the program shall be precondition for the physician, pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals as may be licensed to prescribe, dispense, and administer medical cannabis to qualified patients. Yes, meron pala tayong ginagawang o itatayong Philippine Medical Cannabis Authority. Yun po yun. Opo, yun po sana ang atin pong panukala. Ito po ay binasi po natin sa bansang Israel at sa akin po kasing palagay, yun po yung pinakamagandang model po, no? Sa usapin po ng sa lahat po ng klase ng usapin, ano? Sa pagtatanim, sa law enforcement, sa lahat na po. Pati po sa dispensary. Sila Yung na abuse, yung abuse po, na-anticipate natin yun? Opo, Na opo. may kakuntsaba kang doktor, na best friend mo, kaibigan mo, pwede ba to maabuso, and then mayroon na ba tayo linagay na penalty to discourage abuse and misuse Opo. of Opo. prescription? Opo, sa section 25 po, sa prohibited acts, medyo mahaba po ito, sige po. Opo, Ginoong Pangulo. Pero nandito po lahat kung ano po yung mga po pwede nilang, halimbawa po, yung doktor ay dumiskarte po, malaki po ang kanyang pananagutan. Opo, malaki po ang kanya pong parusa. Opo. Marami po Yan lang ito. naman, yan yung ating kinakatakutan na Mr. President, kasi na baka madaan to sa pagiging barkada. Opo. Naintindihan po natin yun. Opo.
Pero pwede pong palawakin po, Ginoong Pangulo, makapag-explain lang po ako. Sige po. Opo. Yung po sa usapin ng abuse, ito po naman ay yung natutunan ko lang po ito sa Prague. Maiksi lang po ito, Ginoong Pangulo. Kasi po sa kanila, ang kanila pong definisyon ng medical cannabis, pati po yung mga usapin na nag-aabuso nito, kasama po dun sa medical cannabis. Kasi po, ang kanila pong prinsipyo, imbis na yung kanilang yung nagda-drug abuse po, halimbawa, yung nag-recreational marijuana po, kung hahayaan nila na gumamit ito ng recreational marijuana na marumi, na hindi alam kung saan galing, yung pong pasyente, ang tawag ko po sa na nagmamarijuana, pasyente po, yung pasyente po, ang kanyang kinukonsumo, magiging sakit pa. At kapag nagkasakit siya, Correct. problema pa ng Estado. Correct. So sa Prague po, ang kanila, pagka meron silang alam na itong taong ito, may problema siya ganun, ginagamot po nila sa pamamagitan po ng medical cannabis. Para po yung tao ay unti-unting magbago, unti-unting mawala doon sa pang-aabuso at malinis yung kanyang nakukuha. Kasi ang importante po dito, malinis. Ito pong medical cannabis kasi pharma grade po siya, pharma grade. With the permission of the Minority Leader, nais ko lang pong magtanong isang katanungan lang Apo. Senator Padilla. Sinabi niyo po yung recreational marijuana ay marumi. Opo. Paano niyo ho sinabi na bakit niyo po binanggit na marumi ang recreational marijuana? Opo, at yan din po ang mga unang naging katanungan ko po bago po ako nagpunta ng Israel at ng Prague. Kasi ako po ay tiga Cordillera. So alam ko po kung ano po yung recreational marijuana. Ito po kasi ay naitatanim lamang po ito sa bundok, wala pong nagbabantay. Ito po ay may mga tinatawag po nating mga insekto, may amag, lahat na po ng klase. Tapos yung po, pagka nakonsumo po yun ng tao, yung kinonsumo mo ay hindi po yung malinis. Katulad po, halimbawa po naman, sa medical cannabis naman po, ito po ay nasa laboratorio. Ito po ay pinangangalagaan ng mga tinatawag po nating mga pharmacies. Ito po ay talagang controlled po, wala pong amag, walang insekto, talaga pong napakalinis po. So saan po nila kinukuha yung medical cannabis na yun? Kasi sinasabi niyong na-store, na napakalinis. Opo, ano po yan sila na rin po ang gumagawa ng mga seed na yan. Ito po, katunayan po, ito po, ang medical cannabis po kasi isang malaki ng ekonomiya. Ito po sa buong mundo po, kung mapapansin niyo po, meron na po siyang economy. Actually, ilang bilyon piso po, ilang bilyong dolyares po itong economy na to. Kaya po yung mga seed po nito, meron po itong mga may-ari. Meron po, may mga exclusive na may-ari po itong mga seed na to. At ito pong mga seed na to, pinagsama-sama na magagandang parte ng ibang plant. Okay. Opo. Okay, galing po ako rin nung nakaraang buwan sa Netherlands, sa Amsterdam, at nakita ko na talagang talamak, legal, yung kanilang pagbenta ng marijuana doon. Pati yung sa convenience store, pwede ka bumili. Kahit may biskwit o cookies na may laman na cannabis. Minsan meron mga nagro-roll ron na talagang iba talaga yung amoy na talagang legal dun sa legal ang pagbebenta ron sa Amsterdam. Ano maituturing niyo ba yan maruming marijuana? Marumi po at sobra. Bakit na-incorporate nila sa biskwit na isasalang nila sa biskwit Opo, yun? opo. Ibig sabihin yung binibenta nilang biskwit na may halong marijuana, marumi rin yun? Hindi naman po sa usapin ng marumi na ibig sabihin lang po, hindi lang po siya pharmaceutical grade. Kasi ang hinahabol po natin talaga dito, Ginoong Pangulo, pharmaceutical grade po talaga. Dumaan po talaga sa mga laboratorio talaga na talagang kalinisan po ang kanila pong number one na talagang pinapatupad. So, do I kasi po, Ginoong Pangulo, yung sa Netherlands po, recreational din po yun Talagang, hindi naman totoo po. naman.
Opo. Pero yung nagtataka lang ako dahil yung iba sinasama sa brownies, sinasama nga sa cookies, sa biskwit. Eh kung kinonsume ng tao yon, ano mangyayari? Magiging high ba sila o Depende po. Kasi ang cannabis din po, iba't iba na rin po siya eh. Meron din, sigurado po, no, ma-high siya. Pero depende po dun sa kanyang, kasi ang medical cannabis may mga kategorya na po yan eh. Opo, meron pong tinatawag na sativa, may tinatawag na indica, may tinatawag po na hybrid. Ayan po yung hindi po naiintindihan nung mga ibang kababayan po natin na kapag sinabi po natin kasing medical, para din po itong talaga pong gamot talaga. nakatikim na ba ho kayo ng biskwit na may cannabis? Ano muna? Ano ba yan? I invoke my right for... Nirerespeto ko po ang sagot. Baka makakontempt ako dito, ha? Thank you, Minority Leader. Maraming salamat po. Thank you. Pero yung mga tinanong po ng ating presiding officer, yung biscuit, brownies, these are recreational use of cannabis o marijuana. Bawal. Sa Pilipinas. Actually po, Ginoong Pangulo, yung nagiging recreational lamang po ito kasi hindi po controlled yung milligrams. Kasi ang kaibahan po talaga ng medical cannabis, meron po siyang medical doctor na pag-aaralan ka po kung gaano kataas yung milligrams o grams na ibibigay sa'yo. Yun po ang kaibahan. Yun po kasing mga nilalagay po sa, sabi nyo nga po, cookies o cake o yung mga yan, wala pong... Hindi, recreational po yan. Opo, Klaruhin natin, bawal yan. Opo, talagang Hindi, amats na lang po yun. kahit pumasa itong panukalang ito, we will never see na may bake shop dyan, na may... Ay, bawal po. Bawal po. Yung recreational po, kahit hindi siya sinisigarilyo, hindi siya in-smoke, bawal yung kasi recreational yun, okay? Opo. At saka ito po medical cannabis, yung final product ay dapat FDA approved pa rin. Okay po. Klaro po lahat yun. Opo. Ang problema po, meron din po kami na research kasi na mga adverse side effects or mga dapat katakutan din natin na mga long-term effect na hindi ba to, kasi yung binanggit po nating sponsor na tinutulungan nila sa Prague yung mga na-addict sa marijuana, so therefore addictive siya. Hindi po. Hindi ba, so hindi ba nakakatakot yun? Ginagamit po siya to cure. Kasi halimbawa po, hindi lang po sa na-addict po. Kung saan po na-addict, halimbawa na-addict po sa opium o sa mga sa opioids, sa alcohol, ay ito na po talaga yung kanilang pang-treatment. Okay, treatment to Kasi wala po siyang to stop Wala or po cure siyang- the addiction, the so-called. Opo, wala But po. was there also an addiction to marijuana use? Wala po akong sa akin pong sa akin pong matagal na pag-aaral ng patungkol sa cannabis. Wala pa po akong nakilala na masasabing naging addict sa cannabis. Sa alak po, marami akong nakita. Ang meaning ng addict talagang yung Talamak hindi po, na niya makontrol yung desire niya o nanginginig na siya, hindi na siya makafunction ng normal dahil kailangan niyang Kailangan niya yun. makakonsumo. Opo. So, Wala po kayong na-meet. Wala pa po ako. Or lahat ng na-meet yung nag-invoke ng right against self-incrimination. Ayun ba? Hindi po, karamihan po. Hindi naman po, Ginoong Pangulo, kahit po sa mga rehab po, kahit po sa mga rehabilitation center, hindi po kailanman naging issue ang marijuana. Ang laging issue is shabu, alak eh. Sige. Opo. Sige po, posible din ba, meron kasing may nagsasabi pwede rin dahil sa long-term use, maybe kahit recreational or kahit medicinal, pwede rin magkaroon ng cognitive impairment. Ibig sabihin nun yung siguro, mas madalas ka na makalimot, yung memory mo, nababawasan na, yung alertness mo. Pwede pong mangyari din po talaga yun. Pwede din po. Sabi po ng mga experts natin dito, pwede daw pong mangyari yun.
Okay. Pero kung ang isang medical cannabis patient po ay sumusunod sa doktor niya at ginagawa niya po lahat yung inuutos ng doktor niya, imposible pong magkaroon siya ng ganung diferensya. No? Apa. Yung mga yung mga pwede pong magkaroon ng ganun, yun po yung mga walang disiplina at hindi po sumunod sa doktor nila. Sige po, Mr. President. So, yun lang ang kailangan natin bantayan, yung abuse